Okay, magandang araw sa inyong lahat. Musikero sa Bukid, mayroon tayong bagong balita. Kabubuhan. Okay, ni General Torre, ayan, pinagtawanan ng Dabawin nyo. Dahil ikaw ba naman naglagay ka ng police visibility na ano daw, strategic. Dahil dyan daw lalabas yung mga yung mga masasamang tao. So, ayan, nilagyan na ng pulis. So, pero sa ating nakakaalam sa Davao, sa mga Davaoenyo, mali po ang ginawa ni General Torre. So, kahit na general yan, pero yung pagmali ang ginagawa nila, babanatan. So, pakinggan muna natin kung ano bang sinabi ni Congressman Tek Ocampo. Yan, pasok! Sa council yung labis na police presence sa labas ng KOJC compounds, noting na hindi yon mga taga Davao. Tingnan nyo, tatanong pa lang, tabawa na si Congressman Tek Ocampo. Di ba? Kakatawa nga eh. Okay, tuloy. Police. Ganito yan. Ah, nag-attend ako ng I was able to meet General Torre last week. He explained na kaya daw bakit may checkpoint dyan sa KOJC compound sa harap. Harap mismo, no? Sabi niya, strategic point ba? Pinag-aralan daw siya. Kasi sabi niya, kung meron daw mga masasamang reported masasamang loob or any suspicious matter, persons or any reported something na crime committed, natural daw na dun daw yung exit point daw talaga. So, ayun, tingnan nyo ha. Natural. Diyan daw ang exit point. So, halatang halata na hindi niya kabisado pa ang Davao City. Lalo na dito sa bandang Buhangin, diyan papuntang Panakan, maraming exit point diyan. Sir, kung alam mo lang, ang dami diyan. Pagpasok mo pa lang diyan sa may Jollibee, makaka-exit ka na papuntang Panakan, maka-exit ka na papuntang Tibungko. So, ang dami pa diyan. Makaka-exit ka na diyan papuntang Malagamod, papuntang Indangan. Saan pa gusto mo, sir? Pag pumasok ka diyan, marami ng exit point. So, hindi yan exit point dito. Banda sa harap ng Kingdom or QJC. So, ayan. 1 point, sir. Tuloy. Kasi daw, pag dito ka daw sa Buhangin, marami daw daanan. Nakalimutan niya na before Katitipan, nandyan ang papuntang Kabantian at lalabas yan doon sa Panabo. Lalabas yan doon sa Tibungko. So, yun. Tama si Sir Tek Ocampo. Bago ka talaga makapunta ng Katitipan, mayroon diyang Mamay Road. Bago ka pa makapunta ng Davao Airport, mayroon diyang Pag-ibig. Pwede ka pa dyan makapasok. Maka-exit ka pa rin dyan. So, General, Sir, huwag natin masyadong ilabas yung ating mga 80-80 or kabubuhan. So, ayan, unti-unti na lumalabas yung kulay nyo, ha? Tingnan nyo naman, dapat kabisaduhin nyo muna ang area at yung sagot nyo. Kasi habang sinasagot yung mga tanong, walang kwenta, sir. Pagtatawanan lang talaga kayo ng taga Davao City. Ito yung sasabihin ng mga taga Davao City sa'yo. So, ayun, yun. So, sir, ito yung ginagawa namin sa inyo, sir, dahil para malaman mo na hindi po yan tamang strategic na nilalagay nyo po ng mga kapulisan dyan o mga patrol. Iyan po ay political harassment. Di ba? Di ba hindi nyo alam, sir, na yung mga taga-QJC, nakaranas na po niyan last June 10 na paglusob ng mga SAP kapulisan ng 2 batalyon na galing po sa utos ni Bangag at Abaloslos. O, di ba? So, tuloy, Sir Tek Ocampo. Talabas dyan sa Panakan. So there are many exit points. Kasi doon do, yun ang reason niya na doon na nilagay sa ating OJC compound. Pero according to yung pinag-aralan doon niya, that's the only exit. So, yun, pinag-aralan.
Saan ba yung pinag-aralan nyo? Grabe naman, sir. Pakita ko sa inyo, sir, kung saan banda talaga, sir. Ito. Ito po. Ayan. Pag, alimbawa, sir, kung dito kayo maglagay ng police, visibility, dito banda sa KJC, tingnan nyo, sir, oh, ang daming exit point. Yan, oh, exit point niyan lahat. Pag pumasok ka dito, exit point. Ang labas po niyan, sir, kung hindi nyo po alam, lalabas na po niyan dito sa may, ayan o, papuntang Panakan. Kung gusto nyo po, sir, lalabas na yan, papunta pang, ito, sir, papunta tong Tibongko, Holcim. Yan, dito. Ang dami pong exit point. Dapat maglagay kayo ng police dito siguro banda sa ano, sir. Dito, sa may Tibongko. Kasi pwede ka rin makalabas diyan, sir, Pwede kaya kung gusto ka, kung lalabas galing downtown, dito sa kanto ng Panakan. Ayan. Pinag-aralan mo ba yan? Kami, wala kaming pinag-aralan about sa mga pulis-pulis nyo, pero alam namin kung saan pwede maglagay. Bakit diyan ka maglagay, sir? Ang dami pang exit point dito, sir, Dito banda sa may landmark. Pag pumasok ka dyan, labas ka na ng Saksa. Pag pumasok ka dito sa San Juan, labas ka na rin ng Saksa. Ang dami. Malayo sa exit point yung sinasabi niyo po, sir. So, ayan. So, sir, nakakahiya kayo, sir, ha? So, ito na naman sasabihin ng mga taga-Davao sa inyo. Tingnan nyo, sir. Tingnan nyo. So, tingnan nyo, sir. Ang tagal tumawa, di ba? So, nakakaya kayo, sir, ha? Talagang ginagawa nyo maling-mali, So, yan po, kami, nagre-react lang po kami, sir, dahil sa inyong mga pinagsasabi na exit point, na strategic, na pinag-aralan. Ano bang pinag-aralan nyo dyan, sir? Tama ba yan? Or nangaharas lang talaga kayo dyan sa mga taga-QJC? So, ito, sir, hindi namin talagang binabawliwala na malupit po kayong general dahil bago po kayo naging general, ang dami nyo pong pinagdaanan. I salute that, sir, sa mga pinagagawa nyo. Pero this time, lumabas po ang inyong mga 80-80. In short, kabubuhan po. So, yan. Kaya pinagtatawanan po kayo ng Davawin nyo po sa inyong mga kalukuhan na sinusunod ng mga utos galing sa taas. Di ba? Pag tinatanong niyang mga polis niyan, hindi sasagot, magtatago. Bakit sila magtatago, sir? Bakit sila matatakot? Dapat yung trabaho nila is to serve and protect. Pero ang nangyayari, pag nilalapitan mo, tanungin mo, ano yung order, ano yung mga utos sa kanila, walang maibigay. Magtatakip ng pangalan nila, nameplate nila. Magtatago, magtatakip ng mukha. Ganyan na ba yung mga polis natin? Dapat hindi sila matakot, sir. Dahil dapat sila yung lapitan pagdating sa panahon na mayroong kaguluhan, mayroong krimen. Pero ngayon, para sila na yung gumagawa ng krimen. Di ba? Ano bang strategic dyan, sir? Okay, patuloy, Sir Tech. Point, sabi ko, paano maging exit point yun na kung dadaan ka dito sa may Mamay Road going to Kabantian, lalabas naman ng Tibungko pa na. So, ayan na. Sir General Turing. So, si Congressman Tek Ocampo na ang nagtanong sa inyo, paano naging strategic point yan? Dahil ang dami po pong exit bago po dyan. So, tama po kayo, Sir Tek Ocampo. So, General Turing, bawas-bawasan nyo na po. Dahil pag sumunod po kayo sa mga bangag na rin yung mga sagot nyo, sir. Yon. So, wala. Yun talaga nakikita namin sa inyo, sir. Kaya yun na po ang opinion namin. Yun ang masasabi namin sa inyo, sir. Maling-mali po ang nilagay nyo na police dyan. Kung pwede, alisin nyo na lang dyan kasi natatakot po ang mga taga-QGC dyan. Hindi na sila takot na bantayan ang lugar pag mayroong police. Natatakot sila kasi armado kay sir. Wala yung mga armas yung mga tao dyan. Nagbabantay lang dyan kasi mayroon pong threat na anytime lulusubin ulit dyan. Kaya maraming tao po dyan. Kaya natatakot sila pag mayroong police. Tsaka hindi yan strategic, sir. Marami pang exit point bago po dyan sa harap ng QJC. So, isip-isip po.
pag-aralan nyo ulit yung ginagawa nyong strategic point. Di ba? Go! Patuloy! Kilinggoto, Panabo, Kibato, maraming exit points dyan. Oh, 'di ba? Ang daming exit point. Hindi diyan sa harap ng QJC. So, ito na naman yung sabihin ng mga taga Davao. So, ayun, talagang pinagtatawanan talaga yung mga sagot nyo, sir. Oh, kami, sir, yan, si Sir Tech pala mismo nagsabi niya na, kami, nagre-react lang kami dito. Kasi taga Davawin nyo kami, alam namin ang lugar sa Davao City. Di ba? Tuloy. Siyempre, siguro, killing two birds in one stone. Baka matsimpuhan siguro nila si Pastor Kibuloy daw dadaan dyan. Baka yun siguro. So, ayun guys, ang kabubuhan talaga. Pag sumusunod ka talaga sa utos sa taas mo, talagang yung level ng kabubuhan, katangahan, kahit pinag-aralan mo, wala pa rin kwenta. So, kayo na humusga guys, lalo na mga taga Davao, sa inyo ba? Tama ba yung ginagawa ng General Torre? Strategic point ba yan? Exit point pa talaga dyan? Or may iba silang pakay? Dahil sumusunod na talaga sa utos. Actually, mabait, mabuti po ang mga pulis natin. Pag tinatanong natin dyan sila sa labas, pag nandyan tayo sa harap ng pag makadaan tayo dyan sa QJC, tinatanong natin dyan, hindi sila sumasagot. Pero one time, natanong natin, sumagot naman sila, pero sir, napag-utusan lang kami. Tapos yung iba sabi doon, sir, gusto na namin umuwi sa aming lugar. Kasing iba dyan, taga Region 10, Region 12. Kasing iba dito, walang mga bahay. Talagang napag-utusan daw. So tulad sa mga balita-balita, pag kasinungalingan, mahirap talaga idepensa yun. Lalo na sa mga balita ngayon na nainis na rin si BP Sara natin sa mga kasinungalingan ni General Marvel. So, from General Torre to General Marvel, so, sino ba pinakaulo niyan? Ni Bangag din. Diba? Si Abaluslos. O, sino pa pinakataas ni Abaluslos? Wala nang iba, si Tambangag. O, yun. Dapat yung nahuli nyo, yung mga yung nagsasabuka. Kayo. So, doon nagtatapos yung vlog natin po today, guys. Salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutan i-subscribe, like at i-share ang video ito para sa mga hindi nakapanood. Guys, minsan lang ako nag-react ng ganitong kataas na video. So, salamat sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Peace!